pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong nagsaysay sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos? Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Kung ikaw ay takot sa context at itong verse 40 lang ang iyong babasahin, lalabas sa iyong konklusyon na si Kristo ay tao lang gaya ng pagkaunawa ng INC 1914. Pero kung titignan po natin ang context at hindi lang po ang verse 40, lalabas sa iyong konklusyon na si Kristo ay Diyos. At yan ang magandang bagay na gagawin mo kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Hindi yung basta makadampot lang ng mga talata kahit mali ang context ay okay na. Noong sinabi po ni Kristo ang mga bagay na ito, siya po ay nasa kalagayang tao. Bagamat ganun ang kanyang mga pananalita, makikita pa rin po sa context ang kanyang pagka-Diyos. Katulad sa sinabi ng Panginoon na ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ang alin? Na siya ay pagtangkaang patayin. Ang mga Hudyo, pinagtangkaan nilang patayin si Jesus dahil sa kanyang mga salita na ginawa niyang kapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Kasi sa mga Hudyo, kapag ginawa mong kapantay ang iyong sarili sa Diyos, nagkakasala ka ng blasphemy. Kaya nung narinig nila ang mga salita ni Jesus, gusto nilang patayin sa pamamagitan ng pagbato. Sa aklat pa lang po ng John, maraming beses na ipinantay ni Kristo ang kanyang sarili sa Diyos Ama. Magbigay po ako ng mga halimbawa. Sa John chapter 5 verse 19, kung anong nagagawa ng Ama, ganoon din ang nagagawa ng Anak. Sa verse 21, kung ang Ama ay bumubuhay ng patay, nagagawa rin ng Anak. Sa verse 23, kung anong papuri para sa Ama, ganoon din dapat para sa Anak. Sa John chapter 10 verse 28, hawak ng Anak ang kaligtasan ng mga mananampalataya. Sa verse 29, ganoon din ang Ama. At sa verse 30, inangkin ng Panginoong Hesus na kapantay siya ng Diyos Ama. Dahil sa pananalita na ito ng Panginoon, nagalit sa kanya ang mga Hudyo dahil bagamat hindi nila narinig mula kay Kristo ang salitang ako ay Diyos, pero naunawaan nila na nakikipantay ang Panginoong Hesus sa Diyos Ama. At hindi lang dahil dyan, kundi dahil na rin sa sinabi ng Panginoon na Ama niya mismo ang Diyos Ama. Inaasahan ng mga Hudyo na sa misahe nila maririnig ang salitang iyan. Pero hindi nila alam na ang kanilang kausap, yun na pala ang Misaya. Dumating na sa pamamagitan ng virgin birth. Ngayon, imbis na matuwa sila, sa halip, nagalit sila at gusto pa nilang patayin ang Panginoon. Pero si Abraham, nung nakita niya si Kristo, siya ay natuwa. Basahin po natin sa John chapter 8, verse 56. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Dahil dito, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, ano? Wala ka pang 50 taong gulang, tapos nakita mo na si Abraham? Pero sagot ng Panginoon ay ito, sa verse 58. Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Dahil sa sagot na iyan ng Panginoon, gusto siyang batuhin ng mga Hudyo. Gustong iparating ng Panginoon dito na siya nga ay Diyos. Gaya ng patutuo ni John sa chapter 1, verse 14. Ito po ang ating mababasa. And the Word was made flesh and dwelt among us. Ang salitang word po dyan ay si Kristo po yan. At Diyos po yan. Ito po ang sabi sa verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tunay nga po na ang Panginoon ay Diyos na nahayag sa laman. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, ito po ang ating mababasa. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Ito, isipin nyo, kayong mga naniniwala na si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Kung si Kristo ay tao lang, may tao bang may kamalayan na bago pa siya ipinapanganak? Wala, pero ang Panginoon, meron. Kung siya ay tao lang, may tao bang tagapaglikha ng lahat ng mga bagay? Wala, di ba? Pero si Kristo ay tagapaglikha ng lahat ng mga bagay. Sino bang paniniwalaan ninyo? Ang mga apostol na nakasama mismo ang Panginoon at nagpatutuo sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo? Or si Manalo na lumitaw lamang noong 1914, hindi nakasama si Kristo, hindi nakita si Kristo, at itinanggi pa ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo? Mag-isip-isip po kayo. Tandaan po ninyo na sinabi ng Panginoon, maraming darating na mga bulaang propeta at dadayain ang tao. Ako, mas pipiliin kong maniwala sa nakasulat sa Biblia. Basahin po natin sa Revelation 1 verse 8. Ito po ang ating mababasa. I am the Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.
Ang Panginoong Hesukristo po yan. Kaya huwag pong paniwalaan si Manalo na dumating lamang noong 1914. Bumase po tayo sa nakasulat sa Biblia. Kaya huwag niyo pong paniwalaan ang mga maling aral ni Manalo sapagkat wala po yan sa tamang unawa. Maraming salamat po sa inyong